Good day mga kasweldo. Naglabas si DOLE ng wage order number NCR-27. Itong wage order na to is about the 85 pesos minimum wage increase for NCR. So kung gusto nyo malaman yung more details about sa wage increase na to and masimulate yung expected payroll ng mga minimum wage earners, please watch our full video. So ito nga mga kasweldo, nag-create tayo ng Google Sheet para ma-simulate natin yung payroll using old rate, new rate in first tranche, and new rate on second tranche. Okay? So ang goal nito ay para ma-visualize natin kung gaano ba talaga kalaki yung impact ng bagong minimum wage sa salary ng employee. Yan. So dito sa taas, kung makikita natin yung mga kulay blue, nandito yung old rate. So ayan yung minimum wage, 695. And naglagay na rin ako ng hourly rate para i-simulate natin yung overtime tsaka holiday. Ayan. And then yung July 25, 2026 na first tranche, andito yung 60 pesos na increase. So total of 755 na yung minimum wage. And then may hourly rate na 94.38. And the next is yung January 20, 2027 na second tranche. Ang increase niya ay 25 pesos. So from 755 magiging 780 na yung bagong minimum wage. Yan. So yung hourly rate for the second tranche is 97.5. And then dito sa baba, pare-parehas lang yan. Basically, mag-simulate tayo ng payroll. So in-expect natin ay yung basic, OT, regular holiday, tapos yung computation, yung expected computation ng SSS, PhilHealth Pag-ibig, and withholding tax, and yung total net pay. So since na minimum wage to, ang in-expect ko ay zero palagi yung withholding tax kasi nga minimum wage. Pero dahil sobrang laki nung increase, okay, and hindi naman sumabay yung withholding tax table, nandun pa rin yung worry ko na baka may impact sa computation ng tax, kaya nilagay ko na rin. So, actually, first hand ko makikita yung result na ito. Okay? So, bigyan natin ng example. Sa isang cut-off, let's say, merong pasok na 5 days per week si employee, tapos Saturday, Sunday, rest day. Okay? So, sa isang cut-off, total of 10 days yung pinasok ni employee. Yan. So, lalagay natin dito sa basic is 10 days. Yan. So, kung makikita natin, nag-compute na automatically yung simulator natin. So, sa old rate, ang ina-expect natin na basic amount na marireceive ni employee for 10 days work is 6,950. Okay? And then, for first tranche na bagong minimum wage, magiging 7,550. And then, sa second tranche, 7,800. Yan. So, dito muna tayo mag-focus sa basic. Hindi muna natin lalagyan ng OT and regular holiday. Next is yung expected contribution. Okay? So, sa old rate, 350. Okay, sa first tranche, magiging 375. And then sa second tranche, 400 na yung expected na SSS contribution natin. Okay? So, malaking tulong to actually. Isa tayo sa mga advocate ng pag-contribute properly sa SSS, PhilHealth Pag-ibig kasi in the long run, malaking tulong to sa atin. Okay? So, pagdating sa Pag-ibig, ay sa PhilHealth, sa PhilHealth, 250. 250 and 250. Pare-parehas yan dahil sa PhilHealth contribution, meron tayong minimum of 250 pesos na contribution. So, ibig sabihin, kaya 250 yan, yung actual computation based sa 2.5%, mababa sa 250 yung magiging contribution natin. Pero dahil may minimum sa PhilHealth, na-force tayo na 250 yung magiging contribution. For the Pag-ibig, ang computation sa old rate is 139 pesos. Sa first tranche, magiging 151. And then sa second tranche, magiging 156 yung contributions natin. Okay? So pagdating sa tax, kung makikita natin, zero naman. Okay? So yung worry ko, na-satisfy na yung worry ko na baka maka-impact computation ng tax kasi malaki nga yung increase. Okay? So hindi naman. Hindi naman. Kaya zero pa din yung expected na withholding tax. Okay? Pagdating sa net pay, so lahat ng earnings minus contributions, sa old rate, 6,211 yung expected na net pay.
for 10 days work. Okay? Pagdating naman sa first tranche, okay, tataas na siya ng 6,774. And then for the second tranche, almost 7,000 na, naging 6,994 pesos. So yung first tranche, ang difference from old rate ay 563. Ganyan kalaki yung magiging increase sa sahod ni employee. And then sa second tranche, yung comparison from old rate, magiging 783. And then kung yung comparison from first tranche ay 222. So yan. Next is simulate natin yung overtime. So let's say nag-overtime ako ng 5 hours. Yan. So sa old rate, ang computation ay 542, yung 5 hours na OT. Pagdating sa first tranche, magiging 589.84. Sa second tranche, magiging 609.38 na yung overtime ni employee for 5 hours. Okay? Now, for regular holiday, ito yung medyo malaki. Ito talaga yung pinakamalaki dahil times 2 to eh. Let's say, pumasok ako ng holiday, isang araw. Yan. So, sa old rate, 1,390. Okay? Sa first tranche, magiging 1,510 na yung marireceive ni employee for regular holiday. And then for second tranche, magiging 1,560 na siya. So, ang laki. Yan. So, pagdating sa SSS contribution, kung i-consider pa rin natin lahat, ito na yung magiging result. Yan. So, ang laki ng impact, pat lalo na yung difference, oh. Yan. Laki ng impact sa sahod ni employee. Yung sample natin kanina ay daily paid employees, or yun yung tinatawag na mga no work, no pay. Okay? Ngayon, yung sa simulate natin ay mga minimum wage earner pero monthly paid yung basis ng computation nila. Yung alam lang natin is tumaas yung daily rate. So, magkano yung ine-expect na monthly rate ng mga monthly paid employees? Okay? So, para ma-compute natin yan, ang kailangan natin ay yung working days in a year. Yan. So, yung pinaka-typical is 264. Pero eto, depende sa mga companies. So, pakitanong na lang kung ano yung working days in a year dun sa work nyo. Okay? So, pag nalaman na natin, ang gagawin lang natin sa pag-compute ay kunin natin yung minimum wage, multiply natin by yung working days in a year, and then divide natin by 12. Yan. So, yung 695 pesos na old daily rate, ang expected na monthly rate niya for 264 days is 15,290. Okay? So, sa first tranche, gano'n lang din. Minimum wage times working days in a year over 12. So, ang bagong monthly rate ni employee ay 16,610 pesos na. Okay? For second tranche, expected monthly rate na ni employee ay minimum wage times 264 over 12. Yan. So, 17,160 pesos na yung expected monthly rate. So, pagdating naman sa computation, yung basic nila is always half. Okay? Half nung monthly rate. So, ganyan. So, from 15, naging 7,645. For first tranche, magiging 8,305 na siya. And for second tranche, magiging 8,580 na yung expected half-month salary ng employee. And then for the contributions, yan. So, eto na siya. 375, 425 na first tranche, and then 425 pa rin sa second tranche. For the PhilHealth, 250, 250, 250 dahil minimum yan. For Pag-ibig, from 152.90 naging 166.10 sa first tranche and 171.6 sa second tranche. For withholding tax, again, na-check na natin and na-confirm na zero pa rin naman yung magiging tax nila as expected for minimum wage. So yun nga mga kasweldo, nalaman natin na magkakaroon tayo ng 85 pesos na salary increase para sa mga minimum wage earners ng NCR.
And nakapag-simulate na rin tayo ng payroll using old rate, first tranche, and second tranche. Nakita natin dito yung expected earnings, contributions, and total net pay ni employee. So hopefully marami tayong natutunan sa video na to. And kung may mga tanong pa kayo, please comment na lang sa video below and tatry namin sagutin. Huwag nyo na rin kalimutang i-like and i-share yung video para marami pang matuto. Okay? So yun lang guys. Thank you.